Ang pagong at ang kuneho. Isang maaraw na hapon, nagkita sa daan si Pagong at si Kuneho. Mabilis tumakbo si Kuneho at buong yabang na biniro si Pagong dahil sa maliliit nitong paa at mabagal na paglalakad. "Napakabagal mo naman!" tawa ni Kuneho. Nasaktan si Pagong, pero hindi siya nagalit. Sa halip, ngumiti siya at nagsabi, "Kung gusto mong subukin ang aking kakayahan, magbaligsahan tayo. Unahan tayo sa tuktok ng ikatlong bundok." Natawa si Kuneho. Sigurado siyang mananalo siya. Kinabukasan, maraming hayop ang dumating. Ang kalabaw, kabayo, aso, pusa, manok, at iba pa, upang manood ng paligsahan. Sa hudyat ng unggoy, mabilis na kumaripas si Kuneho. Naiwan agad si Pagong. Sa sobrang layo ng agwat, naisip ni Kuneho, "Malayo pa si Pagong, makakapagpahinga muna ako." Naupo siya sa ilalim ng puno, at hindi na malayang nakatulog. Samantala, dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy ang paglakad ni Pagong. Hindi siya tumigil, hindi siya sumuko. Kahit mainit ang araw at mabigat ang kanyang dala, patuloy lang siya sa bawat hakbang. Pagdating ni Kuneho sa tuktok ng ikatlong bundok, laking gulat niya, naroon na si Pagong, nagpapahinga at may ngiti sa labi. Hiyawan ng mga hayop, nanalo si Pagong. Nahiya si Kuneho at humingi ng tawad. Doon niya natutunan na hindi dapat maliitin ang iba. Mga bata, tandaan ninyo, hindi mahalaga kung mabagal ka basta tuloy-tuloy ka. Hindi rin mahalaga kung gaano ka kabilis kung wala ka namang tiyaga at kababaang loob. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis, kundi sa sipag, tiyaga, at paniniwala sa sarili. Kaya kung may pangarap ka, huwag kang titigil. Isang hakbang sa bawat araw at mararating mo rin ang iyong bundok.